Sabi nila habang tumatagal, gumaganda daw yung tunog ito kapag umiinit. Kaya sa ngayon hindi ko kapag pinipihit ko yung base, parang rumaragasak yung tunog niya pag tinutudo ko or pag tinasan ko yung control. First time ko gumawa na ganitong klaseng gawain, yung dito pa akala nyo welding machine no? Tube amp. Ayan, ditubo pa na amplifier. So ditubo siya yan, no? Yung kanya sa loob. Okay, sana ba yun? Ayan. Ayan, yan yung mga tubo nyo. Ngayon, ang issue nito daw, sabi ni Bossing, is makontrol lang daw, may sabit daw. Pinapapalitan sa atin. Okay. Tapos pag check ko dito, kalas dito sa may kwan, yung mga kapasitor nya. Siguro nung nagbiyahe sila ni Sir kasi malayo, galing parang Kainta o Antipolo yata ito. Yan, ito yung ilalim nya na side. Ayan lang siya, oh. Yung mga pin na yan, kanyan pin ng to ng kanya ng tube. Yan, 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pala yung ditubo nya. Yung control nya, yung malalaki pa, old na old talaga. 500k ohms yung ginamit na mga control. 1, 2, 3, 4, apat na piraso. Ito meron pa tayo nabibili na ganyan kalalaki sa Dico. Sa Dico meron pa naman Ayan, 500k din to, 500k ohms din to. Malalaki siya, oh. Ayan. Sana, yan lang yung problema niya, di ba? Hindi ko na sana gagawa ng video to kaso siyempre na-miss tayo. And then siyempre para meron tayong dokumentaryo tungkol sa ganitong klaseng unit pa. Kasi na to kumbaga pa-phase out na yung ganitong unit. Although marami pang gumagamit nito dahil sa pagka-unique nito. Unlike sa mga gawa ngayon ng mga MOSFET na yung gamit and then mga BGT. Okay, ngayon hinangin ko muna itong yung nakalas na kapasitor. Diyan lang naman yan, no? Dito lang naman yan, dito. Tapos dito, ayan, may bakat siya ng may bakat siya ng tingga pa. Hinangin ko muna. Nahinang ko na yung kapasitor. Yung value ng kapasitor ginamit ay 20 MFD, 20 microfarad na 450 volts. Ayan, original na mga parts, oh. Lahat ng ginamit niyang parts dito is original. Hindi kinakalawang talaga siya. Ngayon, ito nakalas ko na yung isa. Ito tips ko sa inyo, kapag nagpalit kayo ng mga ganitong walang label, walang naka-indicate na label, or yung mga old school na datingan, huwag nyo agad baklasin lahat-lahat sabay-sabay ba. Huwag nyo baklasin sabay-sabay kasi mamaya hindi nyo na maibalik. O di kayo mahirapan kayo, lalo hindi nyo kabisado yung topology nito. Ang gagawin nyo pa isa-isa lang. And then kung maaari ka, picturean nyo yung mga wiring para sureball. Mamaya sumakit yung ulo nyo kung paano nyo ibalik. Yan, sa akin pa isa-isa lang para hindi ako malito sa pagbalik mamaya. Okay. Pinutol din pala nila ito kasi medyo mahaba ito. Tingnan natin, sana umakma yung nilagay natin na control. Although hindi ko na tinisting to kasi sabi ni Bossing control lang daw, tumutunog daw to, control lang daw may problema Tingnan natin mamaya kapag napalitan na lahat ng control nya. Okay, palitan ko muna itong isa. Nabaklas ko na yung isa. Tapos Japan pala ito, may nakasulat talaga ng Japan, no? Ngayon, nung chinik ko yung resistance nito sa may tester ko, okay pa naman, working siya. Ngayon, ito yung ipapalit ko sana. Although galing Dico to, yung mga parts ng Dico galing Taiwan naman yan hindi naman ako naghihinayang dito kasi malamang hindi ko na magagamit to. Bibira lang yung may pasok na tube amp and then ganitong value, bibira lang gamitin to. Ngayon, naghihinayang ako na palitan ito. Tingnan nyo naman yung pyesa ng Japan, no? Labas pa lang niya, yung shield ng control is may halong copper. Ultimo washer niya copper, di ba? Hindi siya kinakalawang. Although hindi naman natin kinakaila na yung Taiwan matibay rin yung mga parts nila. Pero naginayang lang kasi ako talaga. Bibira ka lang, ori, halos hindi ka na makahanap ng itong klaseng
control ngayon, yung Japan na matibay. Ba? Baka ang sabi ni sir na parang sumasagarak pag binipihit, baka marumi lang ito. Try ko muna lagyan ng langis. Kulang lang sa langis ito, marumi lang. Ito guys, ang ginagamit ko, kahit langis pwede. Yung mga kahit BB oil pwede, wag na wag kayo maglagay ng WD-40 sa control. Kasi lalong masisira kapag WD-40 ilalagay nyo sa may control. Napupudpud yung carbon. Ayan. Try ko muna langisan ito. Tignan natin kung magiging okay siya. Kapag magiging okay, ay much better. Hindi tayo nakapagpalit. Original pa rin yung gamit, di ba? Pero kapag sumablay, di saka tayo magpalit. Sayang naman kasi. Pagkatapos natin ni contact cleaner and then langis ito itong lagi kong ginagamit. Contact cleaner ito and then may konting halong langis. Ayan. Yung lagayan niya kasi nakuha na wala na ng hangin, kaya nilagay ko dyan sa may buti ng langisan. Okay, nilangisan lang natin to. Tapos may mga wire na natanggal dito. Natanggal siya dahil siguro sa katagalan din. Ito nga, nakakalas ito Tapos binyahe pa ni sir, kaya nakalas. Binalik na natin yan lahat. Ngayon, nakalive ako sa YouTube Sabi ko, hindi ko alam kung saan yung input and then output nito, dahil wala siyang label or wala siyang naka-indicate kung saan yung input output dito. Dito may dalawang PL dito. Dito may isa. Hinahanap ko na lang kung saan banda yung input. Sabi ko bahala na. Ngayon, para malaman mo or kung saan banda yung input output dito, ganito na diskarte. Huwag muna tayo maglagay ng speaker and then cellphone. Baka mamaya madisgrasya yung cellphone natin and then yung speaker din. Ito na lang diskarte. Tingin ko ito yung pasensya na kayo hindi ko kabisado to Tingin ko ito yung speaker out. Ito yung out nya. Ito yung input, siguro dalawa. Ngayon naglagay ako ng ito PL dito. Tapos itong kwan lang, tester ang gamitin natin. Tapos i-range natin ng AC yan. Tapos ito yung input. Sabihin na lang natin ito yung input Kapag inalabit natin to na naka-on siya, naka-volume, tapos may lumabas na voltahe dyan, ibig sabihin ito yung input nya. Ito yung output nya, sorry. Ito yung output nya, ito yung input nya. Kapag kinalabit natin to na walang lumabas dyan, ibig sabihin hindi yan, hindi yung speaker, hindi ito speaker. Okay, ngayon kakabit natin yung tester natin. Ay, naka-plug in na yun doon. To 20 naman ito naka to 20 naman ito. Okay, ayan. Milaw yung power niya. Kahit yung tubo, tingnan nyo. Kung silipin nyo yung tubo, bumabaga siya Ayan bumabaga siya Ganyan kalupit yung ditubo. Nangangarap ako ng ganito. Okay, ngayon yung volume natin to, lagyan natin ng volume. Ayan, para malaman natin kung may audio na lumalabas or wala. Ito, ngayon ito kalabitin natin to. Meron ito na diba? Okay, meron siya i-off natin tong volume. Try natin kung baka ito yung pinaka master volume nya. Baka may ito yung master volume, bass, mid, treble, or treble, mid, bass. Naka-off na yung control. Ito, tingnan natin. Meron pa rin ba't meron pa rin? Teka lang, off natin pa. Meron pa rin off natin. Off na, naka-off na pero meron pa rin Bakit ganun? Okay, try natin lagyan ng to. Lagyan natin ng audio input. Tingnan natin kung anong mangyari. Kung may problema pa rin yung control. Parang meron pa rin naglagay na ako ng audio input and then itong speaker. Yung isang mid-high natin doon Okay? Yan, naka-on na siya. On natin yung volume. Yun lang, walang audio. Ito may sabit. Magpapalit nga talaga tayong control. Wala siyang audio. Naka-play tong cellphone natin Oo, naka-play yan Walang audio. Wala. Palitan na lang natin yung control nya. Palitan na lang natin. Walang audio Kapag pinalitan natin yung control, ganun pa rin. Ibig sabihin, may problema talaga yung May problema yung itong amp na to.
Although tingin ko baka control lang din talaga. Wala, palitan natin. Pambira na yan. At palitan ko na. Pinutol ko na yung video natin para hindi na gano'ng humaba. Ayan, bago na lahat ng control yan. Bago lahat to. Inulit ko 500k yan ha. 500k yung value niyan. Ito yung nagtanggalan natin. No? Tinanggal ko lang yung mga lock nito. So 500k. Ano, 500k ohms. Yan. Ngayon, naibalik na natin yan. Pati yung knob naibalik ko na. Medyo mahaba nga lang, pero hindi ko napuputulan yan. Kasi yan, pag pinutol mo kasi, maaring maalog pa yung kwan doon sa loob. Baka masira lang agad. Okay na yung ganyan. Total, mahaba naman yung knob niya. Ayan na lang natin ganyan yan. Okay? Inulit ko ganyan na bago na lahat yan. Tapos, naglagay na ako ng speaker. Ulit, ito. Lagyan ko lang ng tape para sigurado. Ito out, ito yung in. And then, ito pala, yung in na to, ito pala yung volume niya. Tapos, itong in na to, para naman to dito. Medyo nalito ako kanina. Yung ito, para dito. Tapos, yung dito, para naman siya dito. Okay? Tapos, ito, bass. Ito, treble. Ngayon, ito to 20 natin. Naka to 20. Sinubukan ko na ito. Grabing init pa lang ito. Ayan, literal na bumabaga talaga siya, Literal na bumabaga. Sabi ng iba, habang tumatagal daw, gumaganda daw tunog nito. Although, hindi ko ganun kakabisado yung kanito Hindi ko nga alam kung paano i-setting. Ay, naka-play na yung cellphone natin. Ito. May audio na yan, Hanap ako ng music na iba. Makapiright tayo. Walang copyright yan. Yung nakakabit, isang midahay ko lang doon, Medyo ragasak na siya kapag tinodo mo ng todo. Pero ang linaw ng midahay niya. Sabi nila, habang tumatagal, gumaganda daw yung tunog ito kapag umiinit. Kaya sa ngayon hindi ko kapag pinipihit ko yung bass, parang rumaragasak yung tunog niya pag tinutudo ko or pag tinasan ko yung control. Although okay na, may audio na. Sabi kasi ni sir, parang ginagamit yata nila to sa banda. Baka mga gitara-gitara ang binubuhat nito. Ayan na, okay na. Okay na, sana nakapagbigay ideya. Although, ano bang ideya ibibigay natin dito? Kasi halos wala na nagpapagawa ng itong klaseng unit ngayon. Yung mga technician ngayon, badalang na lang gumawa ng itong klaseng unit At least may naipakita lang ako sa inyo na nakagawa tayo ng tube amp, diba? Pero control lang pinalitan natin. Ganon din yung mayroon akong ginawa na parang hindi ko lang matandaan yung guitar amp na galing Tarlac ko. Ganun ditubo rin yun Yun, makontrol din problema nun. Ano? Pag tinutudo ko yung bass po, parang pumapangit. Yung high niya, okay, no? Pero yung high niya, napakalinaw ng tunog. Yan, ang linaw ng tunog niya, pero yung bass hindi ko parang hindi ko makuha yung or hindi ko mag-get yung bass niya. Ayan, sir, from nakalimutan ko na kung taga saan. Okay na ito, yung ditubo na amp, tapos itong isa yung power amplifier niya na JBL Kuno. Okay na, maraming salamat. And then promotion bago tayo magtapos, syempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street sa OU Road sa OU, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.